Paano nga ba magtayo ng isang buong siyudad from scratch? At higit pa roon, paano mo sisiguraduhin na ito ay magiging matagumpay? Ngayon, tatalakayin natin ang isang bagong batas na layuning bigyan ng supercharge ang isa sa pinakaambisyosong proyekto ng Pilipinas ngayon, ang New Clark City. Isipin nyo to, hindi ito yung basta-bastang development project lang. Ang pangarap sa New Clark City ay ang maging isang green, high-tech at talagang pinag-isipang urban center. Kumbaga, isang syudad na galing sa hinaharap. Pero syempre, heto ang malaking tanong. Paano mo imamanage ang isang ganito kalaking proyekto? Well, dyan na nga pumapasok itong bagong panukalang batas, ang New Clark City Freeport Area Act, na ginawa para sagutin mismo yung tanong na yan. Okay, bago tayo dumiretso sa bago, tingnan muna natin yung dati. Kasi mahalagang tandaan na ang New Clark City, hindi yan basta sumulpot lang out of nowhere. Nakatayo yan sa isang napakatibay at madagumpay ng pundasyon ng ekonomiya ng Clark. Tingnan nyo lang yung naging pag-angat nito. Nagsimula sa pagbuo ng BCDA noong 1992, sumunod yung Clark Special Economic Zone noong 1993, tapos naging Clark Freeport Zone noong 2007, at ngayon, boom! Isa na yan sa mga pinakamainit na investment hub sa buong Asia-Pacific. Ganun kabilis. At hindi yan kwento lang ha, ang ebidensya, higit 1,000 kumpanya ang nag-set up dyan mula manufacturing, IT BPM, logistics, turismo at aviation, you name it, nandyan sila. Tapos dagsaan pa ang mga investors galing South Korea, US, Japan at Australia, talagang isa na siyang business powerhouse. Pero, alam nyo, pag sobrang bilis ng paglago, may kasama yang growing pains, di ba? Yun yung nangyayari ngayon. Parang yung kasalukuyang sistema ng pamamahala, medyo nahihirapan ng sumabay, lalo na sa mga unique na pangangailangan nitong New Clark City. Dito natin makikita ng malinaw. Sa ngayon, ang BCDA ang namamahala sa lahat. Medyo one-size-fits-all ang approach. Ang solusyon na inilalatag, magkaroon ng isang dedikadong team na naka-focus lang, as in tutok na tutok sa New Clark City para mas angkop yung mga plano at mas mabilis ang aksyon. At dyan na nga umapasok ang New Clark City Act. Ito na yung direktang solusyon sa problema at simple lang naman ang plano, may dalawang pangunahing bahagi ito. So para hindi tayo malito, isipin nyo lang to, dalawa lang ang ginagawa ng batas na to. Una, gumagawa ito ng isang bagong lugar. Yan ang New Clark City Freeport Area. At pangalawa, gumagawa ito ng isang bagong team na magpapatakbo sa lugar na yon. Yan naman ang New Clark City Development Authority. Lugar at team. Simple lang. So, ano ba itong Freeport Area? Isipin niyo siya na parang isang VIP area para sa mga negosyo. May sarili siyang mga rules, lalo na sa buwis at customs. Ang goal, mag-alok ng mga special na perks para maakit ang mga kumpanya at para maging mas madali ang dali ng mga produkto at pera. At yung Development Authority? Well, sila yung team na binabanggit ko. Sila yung magiging management, yung magiging utak ng operasyon. Binigyan sila ng batas ng kapangyarihang patakbuhin, pamahalaan, at palaguin ang buong Freeport area. Sila ang gagawa ng lahat ng importanteng desisyon. Ngayon, silipin natin, sino-sino ba ang mga bubuo sa bagong team na to? At ano-ano ang yung mga superpowers nila? Alam nyo, ang ganda ng pagkakabalanse ng board na to. Hindi lang puro gobyerno. Siyempre, nandyan yung LGU ng Tarlac, Kapas at Bamban. Pero ang mahalaga, kasama rin yung boses ng mga investors. At heto yung pinakaimportante, pati ng mga manggagawa. Kaya siguradong lahat ng sektor ay may upuan sa mesa. At grabe ang lawak ng kapangyarihan nila, mula sa pagpapatayo ng mga kalsada at utilities, pagpapatakbo ng turismo, hanggang sa pagbili ng lupa para sa development. Pwede rin silang mangutang ng pondo para sa mga proyekto, at higit sa lahat trabaho rin nilang protektahan yung kalikasan sa lugar. Bukod sa pagtatayo, ang isa pa nilang malaking trabaho ay gawing napakadali ang pagninegosyo. Paano? Sila na ang magre-rehistro ng mga kumpanya, magtatayo ng mga one-stop shop para isang puntahan na lang ang mga permits, at sila na rin ang bahala sa building codes. Pati yung pagre-rekomenda ng work visa para sa mga dayuhang eksperto, sakop na rin nila. Siyempre, may lugar na may team na. Ang tanong, ano naman ang pang-akit sa mga negosyo? Diyan na pumapasok yung mga incentives. At tingnan natin kung gaano ito ka-attractive.
At ito na siguro ang aabangan ng lahat, ang pinaka-sweet na deal, isang special corporate income tax na 5%. 5% lang! Para sa mga rehistradong kumpanya na nag-e-export, yan ay isang total game changer. Napakalaki ng matitipid nila. At heto pa ang maganda. Yung 5% na buwis, hindi lang sa iisang bulsa na pupunta. May hati yan. May parte para sa bagong otoridad, para sa probinsya ng Tarlac, para sa mga munisipyo, at para sa national government. So lahat nakikinabang. Ramdam ng lahat yung pag-unlad. Bukod sa tax, may isa pang malaking carrot, yung investor's visa. Simple lang, kung isa kang dayuhan, mag-invest ka lang ng at least $75,000 sa isang negosyo doon, pwede ka nang bigyan ng visa para manirahan dito sa Pilipinas. Malaking plus point yan para sa mga gustong mag-relocate, di ba? So, okay, i-zoom out natin. Pinag-usapan natin yung mga detalye. Pero ano ba yung big picture dito? Bakit ba ito mahalaga? Hindi lang para sa Tarlac, kundi para sa ating lahat bilang isang bansa. Sa bandang huli, lahat ng ito, yung mga gusali, kalsada, negosyo, bumabalik sa iisang layunin. At sinasabi mismo yan sa batas. Ang goal ay makalikha ng trabaho, mapalakas ang produktibidad at mapataas ang kita ng bawat pamilya. Para sa huli, gumanda ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Yan ang puso ng buong proyektong ito. Kaya ang iiwan sa ating tanong ay ito. Sa pamamagitan ng nakatutok na pamamahala at mga tamang insentibo, ito na kaya ang magiging blueprint, ang modelo para sa mga susunod na syudad sa Pilipinas, isang bagay na, syempre, tayong lahat ang dapat mag-abang ng sagot.